Matapos ang 2 siglo ng pagwawalang kilos sa panahon ng pagsasagawa ng patakaran upang mapag-isa ang bansang Japan sa ilalim ng shogun noong panahon ng Edo, ang hukbong pandagat ng Japan ay tila paurong sa pag-unlad matapos mapilitang buksan ang kalakalan sa pamamagitan ng interbensyon ng mga Amerikano noong 1854. Sa kalaunan ay humantong ito sa pagpapanumbalik ng Meiji o Meiji Restoration. Kasama sa muling pag-akyat ng emperador sa kapangyarihan ay dumating ang isang panahon ng gigil na modernisasyon at industrialisasyon. Ang hukbong pandagat ng mga Hapon ay nakaranas ng maraming mga tagumpay, kung minsan laban sa higit na mas malakas at makapangyarihang mga kaaway, tulad ng sa Sino-Japanese War at ang Russo-Japanese War, bago ito higit na nawasak sa ikalawang digmaang pandaigdigan. Sa taong 1920, pangatlo ang Imperial Japanese Navy sa may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo, sunod lamang sa Royal Navy ng Britanya at ng United States Navy. Sa panahon kung saan ang mga shogun pa ang namumuno sa Japan, ay pinapayagan at pagkatapos ay inuutusan nito ang iba't ibang mga domain na bumili ng mga barkong pandigma at upang makabuo ng mga sasakyang pandagat. Kabilang narito ang Satsuma, na pinakiusapan ng shogunate na magtayo ng mga modernong sasakyang pandagat. Ang sentro ng naval ay naset up sa Satsuma sa Kagoshima at ang mga mag-aaral ay pinadala sa ibang bansa para sa pagsasanay at doon ay nakakuha sila ng ilang mga barko. Ang mga lupang nasasakupan ng Shoshu, Hizen, Tosa at Kaga ay sumali rin sa Satsuma sa pagkuha ng kanya-kanyang mga barko. Ngunit ang mga ito ay hindi naging sapat upang maiwasan ang mga taga-Britanya na bumomba sa Kagoshima noong 1863 o ang tinatawag na Allied Bombardment ng Shimonoseki noong 1863 hanggang 1864. Sa kalagitnaan ng 1860s, ang shogunate ay nagkaroon ng isang armada ng 8 mga barkong pandigma at 36 na katulong nito. Ang Satsuma, na may pinakamaraming armadong hukbong pandagat, ay may 9 na bapor o steamship. Ang Choshu ay mayroong 5 mga barko kasama ang maraming auxiliary craft. Ang Kaga ay mayroong 10 barko at ang Shikusen ay may 8. Maraming mga mas maliit na mga domain ang nakakuha din ng mga barko. Gayunpaman, ang mga armadong barko ay kahawig ng mga samahan ng maritime kaysa sa mga aktwal na mga hukbong pandagat na may mga barkong gumagana bilang pantransportasyon o kaya sasakyang pandigma. Ang mga ito ay pinamamahalaan din ng mga tauhan ng walang karanasan sa seamanship maliban sa coastal sailing at halos wala ring combat training. Ang pagbabalik ng Meiji noong 1868 ay humantong sa pagbagsak ng shogunate. Mula 1868, ang bagong nabuong gobyerno ng Meiji ay nagpatuloy sa mga reforma upang maisentro at gawing makabago ang bansang Japan. Noong 1870, isang desisyong imperial ang nagpasya na ang Royal Navy ng Britanya ang dapat na maging modelo para sa kaunlaran sa halip na Netherlands. Noong 1873, 34 na Briton sa pamumuno ni Lieutenant Commander Archibald Douglas ang dumating sa bansang Hapon. Si Douglas ay nagturo sa Naval Academy sa Chukiji sa loob ng maraming taon. Ang misyong ito ay nanatili sa bansang Japan hanggang 1879. Higit na umunlad ang hukbong dagat ng Japan at matatag na inilagay ang mga tradisyon ng Britanya sa loob ng hukbong dagat nito. Mula sa mga usapin ng seamanship hanggang sa estilo ng mga uniforme at mga saloobin ng mga opisyal nito. Ang mga barkong tulad ng Fuso, Kongo at Hiei ay itinayo sa mga shipyards ng Britanya. Sila ang unang mga barkong pandigma na itinayo sa ibang bansa para sa Imperial Japanese Navy. Ang pamahalaang Meiji ay naglabas ng panukalang First Naval Expansion Bill noong 1882 na hinihiling ang pagtatayo ng 48 na mga barkong pandigma kung saan ang 22 sa mga ito ay magiging torpedo boats.
Ang mga tagumpay ng French Navy laban sa China sa digmaang Sino-French noong 1883 hanggang 1885 ay tila nagpatunay sa potensyal ng mga bangkang may torpedo. Isang diskarteng kaakit-akit din sa mga Hapon dahil na rin sa kanilang limitadong pag-aaring yaman o limited resources. Noong 1885, ang bagong slogan ng Imperial Japanese Navy ay naging Kaikoku Nippon o Maritime Japan. Ipinagpatuloy ng Japan ang paggawa ng modernisasyon ng Navy nito, lalo na't ang China ay nagtatayo din ng isang malakas at modernong armada kasama ang mga dayuhan, lalo na sa tulong ng mga Aleman. Ang resulta nito ay ang namuong tensyon dahil sa pagkainteres ng dalawang bansa sa Korea. Ang pamunuan ng hukbong pandagat ng Japan sa bisperas ng labanan sa pangkalahatan ay maingat at nakakatakot. Dahil hindi pa natatanggap ng hukbong pandagat ang mga barkong pandigma na inutos noong Pebrero 1893, lalo na ang mga barkong pandigma na Fuji at Yashima at ang cruiser na Akashi. Sa makatuwid, ang pagsisimula ng isang labanan kontra sa mga Chino sa mga oras na iyon ay hindi ideal, at ang hukbong dagat ng Japan ay hindi gaanong kumpiyansa kaysa sa hukbong militar nito tungkol sa kalalabasan ng isang digmaan laban sa China. Naging matagumpay ang Japan laban sa China at bilang resulta ng kaguluhan sa ilalim ng Treaty ng Shimonoseki, ang Taiwan at ang mga isla ng Pescadores ay inilipat sa Japan. Ang Imperial Japanese Navy ang siyang nagmay-ari ng mga isla at ang mga ito ay nagtanggal ng mga paggalaw ng oposisyon sa pagitan ng Marso hanggang Oktubre 1895. Ang Japan ay nagpatuloy sa pagsisikap nitong makabuo ng isang malakas na pambansang industriyang pandagat. Ang pagsunod sa isang diskarte ng kopyahin, pagbutihin, pagbago sa mga banyagang barko ng iba't ibang mga disenyo ay karaniwang nasuri ng malalim. Ang kanilang mga pagtutukoy ay madalas na napabuti at pagkatapos ay bumibili sila ng pares upang ayusin ang paghahambing pagdating sa testing at improvements. Sa paglipas ng mga taon, ang pag-import ng buong klase ng mga barko ay unti-unting napapalitan ng lokal na pagsasaayos ng mga barko. At pagkatapos ay ang kumpletong lokal na produksyon na nagsisimula sa pinakamaliit na mga barko tulad ng mga torpedo boat at cruisers noong 1880s hanggang sa matapos ang buong barko sa unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa pagitan ng 1882 at 1918 na nagtatapos sa pagbisita ng French military mission sa Japan, ang Imperial Japanese Navy ay tumigil na sa pagsalig ng mga foreign instructors. Noong 1886, gumawa na ang Japan ng sariling prismatic powder at noong 1892, isa sa kanyang mga opisyal ang nag-imbento ng isang malakas na explosive, ang Shimoshi powder. Ang huling pinakamalaking pagbili ng barko ay naganap noong 1913 nang binili ng Japan ang battle cruiser na Kongo mula sa shipyards ng Vickers. Sa loob ng 1918, walang aspeto ng teknolohiya sa paggawa ng barko kung saan ang mga kakayahan ng Japan ay bumagsak ng malaki sa mga pamantayan ng mundo. Sa taong 1920, ang Imperial Japanese Navy na ang pangatlong pinakamalaking hukbo sa buong mundo at isa sa mga nangunguna sa naval development. Sa pagsapit ng 1921, umabot na sa 32% ang pambansang budget ng gobyerno ng Japan para sa hukbong pandagat. Noong 1941, ang Imperial Japanese Navy ay nagmamay-ari na ng 10 battleships, 10 aircraft carriers, 38 na mga cruiser, 112 destroyers, 65 submarines at iba't ibang mga auxiliary ships. Paminsan-minsan ay nagpapatuloy ang Japan sa paghingi ng mga dalubhasa sa mga dayuhan sa mga lugar kung saan ang IJN ay walang karanasan, tulad ng naval aviation. Mahigpit na sinubaybayan ng hukbong dagat ng Japan ang pag-unlad ng aviation ng 3 allied naval powers noong World War I at naisip na ang Britanya ang may pinakadakilang pagsulong sa naval aviation. Ang British Technical Mission na binubuo ng 27 na miyembro na higit sa lahat ay mga tauhan na may karanasan sa naval aviation at kasama ang mga piloto at inhinyero mula sa ilang mga kumpanyang pagmamanupaktura ng sasakyang panghimpapawid ng Britanya ang umalis papuntang Japan na may layuning tulungan ang Imperial Japanese Navy na mabuo at pagbutihin ang kasanayan ng armadong air naval nito. Ang misyon ay dumating sa Kasumigaura Naval Air Station noong Nobyembre 1921 at nanatili sa Japan ng 18 months.
Dinala sa misyong ito ang mga plano o blueprints ng pinakabagong mga aircraft carriers ng Britanya tulad ng HMS Argus at HMS Hermes na naimpluwensyahan ang final stages ng development ng carrier na Honshu. Sa mga oras na nakabalik na sa Britanya ang mga huling miyembro ng misyon, nakuha na ng mga Hapon ang isang makatwirang pagkakahawak sa pinakabagong teknolohiya ng aviation at gumawa ng mga unang hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang mabisang puwersa ng hukbong panghimpapawid. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa pa rin ang Japanese Naval Aviation sa teknolohiya maging sa doktrinang modelo ng Britanya sa mga taon ng 1920s. Noong 1921, inilunsad ng Japan ang Honshu, ang unang purpose-designed aircraft carrier na makumpleto sa buong mundo. At kasunod dito ay ang pagbuo ng isang fleet ng mga aircraft carriers na second to none. Upang labanan ang superior na navy ng Estados Unidos, naglunsad ng malaking halaga ang mga Hapon upang makapaglikha ng isang puwersang hukbong pandagat higit sa kahit kanino man pagdating sa kalidad. Sa simula ng ikalawang digmaang pangdaigdigan, ang Japanese Navy ay posibleng ang pinakamalakas na navy sa buong mundo. Ang mga course ng naval aviation nito na binubuo ng 10 mga sasakyang panghimpapawid at 1,500 top-notch aviator ay ang pinakamataas na sanay at mahusay na puwersa ng uri nito. Ang 11 mga battleship nito ay kabilang sa pinakamalakas sa buong mundo. Inunlansad ng Imperial Japanese Navy ang isang supresang pag-atake sa Pearl Harbor na pumatay sa higit 2,000 mga Amerikano na siyang dahilan upang maging baldado ang Pacific Fleet ng Estados Unidos. Sa unang 6 na buwan ng digmaang Pasipiko, nasiyahan ng IJN sa kamanghamanghang tagumpay na nagdulot ng mabibigat na pagkatalo sa mga puwersang Allied. Ang Allied navies ay nawasak sa pagsakop ng Hapones sa Timog Silangang Asya. Ang Japanese naval aircraft ng mga Hapon ay responsable din sa paglubog ng HMS Prince of Wales at HMS Repulse na sa kauna-unahang pagkakataon na ang mga kapital na barko ay nalubog sa pag-atake mula sa himpapawid. Noong Abril 1942, ang pagsalakay ng mga Hapon sa Indian Ocean ay naging sanhi ng pagpapalayas sa Royal Navy mula sa Timog Silangang Asya. Kulang na kulang ang Japan sa lakas na pang-industriya na kailangan upang makamit ang isang digmaan laban sa Estados Unidos. Gayunpaman, bihirang isinaalang-alang ng mga nagpaplanong militar ng Japan ang mga limitasyon sa kanilang mga kakayahan sa pagtatayo ng mga kagamitan sa loob ng kanilang bansa. Ang isang halimbawa nito ay ang planong pagtatayo ng isang aircraft carrier ng Imperial Japanese Navy noong June 30, 1942. Ang pagkawasak ng isang light at pagkalubog ng 4 na armada at isa pang napinsala sa laban sa Coral Sea at Midway ay kinagulat ng mga naval planners. Ang warship construction noong Hunyo 1942 ay katiting na lamang, ngunit ang Imperial Japanese Navy ay naglalagay pa rin ng imposibleng mga layunin sa kanilang industrial bases. Subalit malinaw na hindi na nito kayang tugunan pa ang mga inaasahan ng imperyo. Kasunod ng pagsuko ng Japan at kasunod ng pagsakop ng mga allies sa pagtatapos ng World War II, ang Imperial Japanese Navy ay natapos din noong 1945. Sa bagong konstitusyon ng Japan na isinulat noong 1947, tinukoy ng Article 9 na ang mga Hapones ay tuluyang tatanggihan ang giyera bilang isang soberanong karapatan ng bansa, maging ang pagbabanta o paggamit ng puwersa bilang isang paraan ng pag-areglo ng mga hindi pagkakaunawaan sa pandaigdigang kapulungan. Ang laganap na pananaw sa bansang Japan ay pinapayagan ng artikulong ito na ang puwersang militar ay pananatilihin para sa mga layunin ng pagtatanggol sa sarili. Noong 1952, ang Coastal Safety Force ay nabuo sa loob ng Maritime Safety Agency na isinasama ang armada ng minesweeping at iba pang sasakyang pangmilitar, kagaya ng mga destroyers na siyang ibinigay ng Estados Unidos. Noong 1954, ang Coastal Safety Force ay pinaghiwalay at ang JMSDF ay pormal na nilikha bilang sangay ng naval ng Japanese Self-Defense Force. Kasunod ng pagpasa ng 1954 Self-Defense Force Law, ang kasulukuyang Navy ng Japan ay napupunta sa ilalim ng umbrella ng Japan Self-Defense Forces bilang Japan Maritime Self-Defense Force.